Hindi niya batid ang kanyang pagkadismaya nang siya ay aming paggupitan. Batid sa kanyang mga mata ang kanyang pagtatampo, pero wala talaga siyang magawa. Para siyang pinagsakloban ng langit. Hindi niya magawang umiyak dahil may tao sa kanyang harapan na hindi niya naman kilala. Wala na siyang magawa kundi magkimkim na lang ng galit at ipunin ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Dito nga ay sinubukan pa namin na aliwin siya gamit ang cellphone sa kanyang harap. Ngunit talagang bakas sa kanyang muka ang kanyang pagtatampo. Sa isip-isip niya, pinangakuan siyang pupunta lamang sa playground para makapaglaro. Pero nandito siya ngayon sa isang maliit na espasyo at nakatungo habang hinahayaan lang siyang gupitan. Unti-unti niya ngang napapansin na dumadami na ang buhok sa kanyang harapan, na kanyang buhok na tinatanggal sa kanyang ulo. Sa mga oras na ito, sinusubukan niya pa rin ilabas ang kanyang sama ng loob, pero wala talaga siyang magawa. Unti-unti na nga nang nababalot ng kiliti ng razor sa kanyang ulo. Batid sa kanyang sarili, nung una siyang ginupitan ay hindi barbero ang gumawa dahil ito'y nanaig ang kanyang kapangyarihan para tumanggi at hindi magupitan. Pero sa oras na ito, wala na talaga siyang nagawa kundi harapin ang kanyang tadhana, harapin ang kanyang bagong simulang buhok na hindi pa alam kung ano ang kalalabasan. Andito na eh, wala na siyang magagawa. Sa loob-loob niya, dati nagawa kong pigilan, pero sa panahong ito, bakit hindi ko nagawa? Nag-iisip siya kung saan siya nagkulang. At dito nga sa mga oras na ito ay talagang tinanggap niya na talagang kailangan niya na rin talagang magpagupit. Di niya alam ang kalalabasan pero wala naman siyang magagawa kasi kailangan. Nagbabantay din sa kanya ang dalawang niyang magulang na nasa likod. Di niya alam kung paano kikilos ng maayos pagkatapos nito. Pero wala talaga na siyang magagawa, kundi ang manahimik na lang. Dito nga ay sumuko na talaga na siya ng tuluyan. O, di ba? Ang sarap ng tulog niya.